Liquid gold kung tawagin ng breast milk o gatas ng ina. Paano ba naman kasi lahat na ng nutrisyon at pangontra sa sakit na kailangan ng isang sanggol makukuha na rito. At sa mga kapuso nating mga nanay, pwede pa rin kayong magpatuloy sa pag-breastfeed kahit kayo ay nasa trabaho. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Breast milk is still best for babies, ika nga. Bagay na alam ng 27 taong gulang na inang si Tintin. Pero ang problema, sobra-sobra raw ang kanyang breast milk. Kada 3 oras, kailangan niya mag-pump. Kaya ako after kong maligo, ano pa din, parang overflowing pa rin all over my dress. So the whole time lang, parang walking breast milk ako dahil. So dun nasuggest ng husband ko na, itry kaya natin i-pump. Itry mo na. Kada 6 na oras daw nakakaipon siya ng 12 ounces na gatas. Nagpatingin na si Tintin sa doktor at wala naman daw siyang sakit na overlactation. Pero aminado siyang minsan, nahihirapan siya sa kanyang kondisyon. Sa magdamag kasi, kailangan niyang gumising para mag-pump. Kundi, bababasa raw ang kanilang kama. Pero itunuturing pa rin niya itong biyaya dahil kailanman, hindi kukulangin ng gatas ang kanyang anak. Nagbibigay rin siya sa mga batang nangangailangan nito, gaya ng mga sanggol na naging biktima ng Super Typhoon Yolanda. When we give, you cannot give so much. You give by batches. Kasi, as I mentioned earlier, when the milk is taken out of the freezer, you have to mention it in 24 hours. So when we give, tatansyahin lang namin kung gano'ng karami ang kapansin ng bata within 24 hours. Ayon sa UNICEF, nasa breast milk lahat ng nutrisyong kailangan ng sanggol. Pinalalakas nito ang immune system ng bata at pinoprotektahan sila mula sa diarrhea at acute respiratory infection. 2 sa nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol. Pero hindi lang kay baby ang benefits, pati na rin sa ina. Ayon kasi sa mga pag-aaral, mas maliit ang tsansang magka-breast cancer ng mga inang nagbe-breastfeed. Marami na rin ang aktibong nagsusulong ng breastfeeding at hindi lang ito para sa mga stay-at-home mom. Kahit nga nasa trabaho ka, pwedeng humanap ng isang tahimik at malinis na tabi para mag-pump ng breast milk. Gaya na lang ng style ng working mom na si Eliza. Lagay nang nila sa isang cold container, isang clean container. And then, make sure there's an ice pack. Tapos meron kayong box where you can contain the cold. Sa ilalim ng Republic Act 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act, dapat lahat ng opisina ay may lactation o breastfeeding station. Dapat din may malinis na banyo, komportableng lamesa at upuan, at refrigerator na maaaring magamit ng mga ina para maimbak pansamantala ang kanilang breast milk. Ang grupo ni Eliza na Breastfeeding Pinays patuloy ang pagsasagawa ng mga aktibidad para ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng breastfeeding. Kayang-kaya nating mag-breastfeed. Kung may will tayo, may way. Diba? So kahit saan, kung for as long as malinis naman yung lugar, pwede namang mag-pump kung nagtatrabaho kayo. Tina Panganiban Perez, GMA News.